Pinangalanan ko siyang Charlie at daladala ko siya sa mukha ko ng 16 na taon. Ganun sinimulan ni Jack Vernon ang kwento niya. Isang 5B tumor na baluktot ang mukha niya, winawasak ang kanyang loob, at nung tinanggal nila iyon para itong isang himala. Hindi lang ito simpleng operasyon, ito ay pangalawang pagkakataon sa buhay. At mapapanood mo ang bawat totoong, nakakalungkot, at hindi ka panipaniwalang sandali. Mag-subscribe ka na dahil ang makikita mo ay baka mabago ang pananaw mo sa sarili mo. Ang morning routine ni Jack Vernon ay may ritmo, parang ganito. Ang blues na kanta na pinakinggan niya sa lumang cassette player na nakakabit pa rin sa pader ng garahe niya. Unang-una, yung mabagal na ungol habang siya'y umiangat. Ang mga kasukasuan parang kalawangin na track matapos ang malamig na gabi. Tapos yung katahimikan, palaging sandaling humihinto habang nililingon niya ang ulo niya sa kanan at nararamdaman ang hilab na iyon. "Morning, Charlie," bulong niya, tinitingnan ang pamilyar na bukol na matagal nang nakapwesto sa kanang bahagi ng mukha niya. Kusang hinahawakan ng mga daliri niya ang bukol, malambot at mabigat, na parang bag ng basang buhangin na nakatali sa pisngi niya. Sana nakatulog ka ng maayos, tamad na pabibo. Bumabati sa kanya ang salamin sa banyo, bahagi na ng kanyang umagang ritual, isang titigan sa pagitan ng tao at bukol. Madilim ang ilaw, na nakakabuti naman, at nagpapasalamat si Jack sa murang bumbilyang nagtago sa buong anyo ng dala niya. Lumapit siya, hinihila pabalik ang kanyang pumupulang buhok, tinitingnan ang balat kung saan nag-uugnay ang bukol sa kanyang panga, pula, iritado, medyo namamaga. Hindi ganyan ang simula ng bukol. Hindi. Noon pa noong 2007, ganoon pa lang ito. Walang iba, kundi maliit na tagihawat malapit sa tenga niya. Matigas ang ulo, oo, pero hindi naman yan dapat paggulatin ng tulog. Sinubukan niyang pisilin. Siyempre, ginawa niya. Anong middle-aged na mekaniko ang hindi naniniwalang kaya niyang ayusin yung konting bukol gamit lang ang maruming kuko at lakas? Pero hindi ito sumabog, hindi man lang kumibo. Ngayon, 16 na taon na ang lumipas, nakadikit pa rin yan sa mukha niya, parang pag-aari niya yung lugar. Mga 5 libra siguro ang bigat, o mas lalo pa kapag umuulan. Palaging nandoon, pinipisil yung butas ng mata niya, hinahatak ang kanyang lobe ng tenga, parang nakaangkla sa kanya. Naka-shoulder siya sa medyo permanenteng pagbagsak. Tinawag niya itong maliit na Charlie, para lang makayanan. Pagkakaroon ng pangalan, parang hindi na siya parusa, kundi isang nakakainis na alagang hayop na hindi mo matanggal. Gamit ang basang tuwalya, dahan-dahan niyang pinupunas sa paligid ng bukol. Sensitibo ang balat doon, matagal na. Isang maling galaw lang, mag-uugat ito ng sugat. At ayaw niya talagang bumuka pa ito. Pinananatili niyang malinis, sobra pa nga. Halo ng sabon, maligamgam na tubig, at paminsan-minsan ay antibacterial. Ang cream na binili niya sa botika sa kanto. Walang insurance, walang doctor visits. Hindi na simula nung sinabi sa kanya na mas mahal pa ito kaysa sa bagong transmission ng classic na 68 Mustang. "Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Charlie," sabi niya. Pinapalo-palo ito na parang aso na sobra nang nakatambay sa sofa. Hindi ka magkakaroon ng name tag o tali. Tahimik ang bahay. Sobrang tahimik sa karamihan ng araw. Ang lumang bahay ay umuungol sa bigat nito, parang kay Jack. Sa labas, unti-unti nang umiinit ang umaga sa California. Tumaas ang alikabok na sumasayaw sa sinag ng ilaw na pumapasok sa pagitan ng blinds. Dahan-dahan siyang pumunta sa kusina, pinatakbo ang coffee machine na umubo ng 2 beses bago tuluyang gumana, at umupo sa mesa na may buntong hiningang may dalang 16 na taon ng tahimik na pagsuko. Wala namang mga nakapaskil na larawan sa pader, walang halakhak na umaalingaw-ngaw sa pasilyo, kundi isang lumang rotary phone, isang tambak ng mga hindi pa nabubuksang sulat, at isang orasan na parang mas malakas ang tik-tik habang siya'y tumatanda. Pero si Jack ay may isang bagay na wala ang iba.
isang 5B na paalala ng oras. Kamatayan at mga hindi pa natatapos na bagay. May mga tao na bitbit ang pagsisisi sa puso nila. Si Jack naman, bitbit niya yon sa mukha niya. Dahan-dahan siyang umiinom ng kape habang walang gaanong atensyon na nag-i-scroll sa lumang flip phone na ayaw niyang palitan. Walang mga mensahe, walang mga missed call, minsan lang may alerto mula sa radio app niya tungkol sa classic car auctions na hindi niya kailanman kayang puntahan. Tinitingnan siya ng mga tao, syempre, sa grocery, sa gasolinahan, sa mga family gatherings na bihira na niyang puntahan ngayon. Pinakamasama ang mga bata, direktang diretsyo, totoo, at na-curious siya. Minsan may batang nagtanong kung may suot siyang Halloween mask kahit Hunyo pa lang. Pero si Jack, nakabuo na ng paraan para depensahan ang sarili sa pamamagitan ng pagpapatawa. Itinuturo niya si maliit na Charlie at sasabihin, nahihiya siya ngayon. Huwag masyadong tumingin. O kaya kumakain lang siya paglampas hating gabi. Minsan epektibo yon, minsan hindi. Pero nabigyan siya ng kontrol kahit maliit na bahagi lang sa buhay na madalas pakiramdam niya ay kinidnap. Pagbalik sa banyo, kinuha niya yung maliit na electric razor at pinatayog ito. Ang ingay ng buzzing, matindi kumpara sa umaga. Kalma lang. Hindi na niya nilalapatan ng ahit yung parte ng bukol. Hindi na niya ginagawa yan ng ilang taon. Delikado kasi. Pero nililinis pa rin niya yung ibang bahagi ng panga niya. Nakatitig sa salamin, sinusubukang alalahanin kung ano ang itsura ng buong mukha niya dati. Minsan naiisip niya kung paano kaya ang buhay kung wala yan. Mga sandaling mahina at mabilis lang ang alaala. Parang naglalakad sa tabing dagat na walang hoodie nung Hulyo. Tumatawa ng hindi nararamdaman ang panginginig sa leeg o nakakatulog ng nakatagilid sa kanang bahagi nang walang bigat ng pangalawang ulo. May mga panaginip din siya. Sa loob ng... Sa kanila, si maliit na Charlie ay natutupi. Parang unti-unting nawawala ang hangin sa lobo na may butas. Minsan, tuluyang nahuhulog ito. Minsan naman, tinatanggal niya ito parang panyo at gigising na humihingal. Hawak ang gilid ng mukha niya na parang natatakot na talagang nawala na ito. Pero pagdating ng umaga, babalik ang bigat at haharapin niya ito tulad ng dati. May sarkasmo, kape, at tahimik na galit na unti-unting napawi sa pagdaan ng panahon. Eksaktong 7:10 ng umaga, umindak ang tunog ng garage door niya. Naka-automatic opener. Hindi na ito gumana mula pa ilang taon na ang nakalipas, kaya kinailangan ng malakas na hatak para mabuksan ito ng kalahati. Pumasok si Jack sa lugar na naging workshop at kanlungan niya mula pa noong kanyang 20s. Ang mga mantsa ng grasa sa semento ay parang abstract na sining. Maayos na nakaayos ang mga gamit. Hindi siya magulo kahit na magulo ang itsura niya. May kalahating binaklas na transmission sa mesa, naghihintay ng bagong clutch. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang amoy ng langis at alikabok. Hindi para kay Charlie ang lugar na ito. Hindi talaga. Ito ay kay Jack. Mundo niya. Ang espasyo niya. Pero kahit na bawat turn ng bolt, bawat kotse na inaayos niya, ramdam pa rin niya yung bigat na humihila pababa sa kanya. Ngayon, iba ang pakiramdam. Hindi niya ma-explain, hindi niya matukoy kung ano. Pero may tahimik na tensyon sa hangin, parang isang kwerdas na sobrang higpit, pwedeng pumutok o pumintig. Nagbuhos siya ng bagong tasa ng kape, umupo sa lumang upuan sa tabi ng bintana ng garahe, at pinanood ang kalye habang dahan-dahang sumisikat ang araw. 16 taon na, bulong niya. Sobra ka na sa tagal mo dito, pare. Hindi nagsalita si Charlie. Siyempre, nagsimula yon nung tag-init ng 2007, isang matinding Hulyo na parang basa-basang lana na dumikit sa Bakersfield. Makapal ang hangin sa alikabok at grasa ng makina at nasa ayos si Jack Vernon, walang damit sa itaas sa garahe niya, nakayuko sa ilalim ng hood ng isang 72 Dodge Charger na may kakaibang kalabog sa makina. Kakapunas lang niya ng pawis sa noo gamit ang likod ng maruming kamay nang maramdaman niya ang isang maliit, kakaibang bukol sa likod ng kanyang kanang tenga. Kinamot niya yon ng walang pakialam. Akala niya lang na lamok lang ang kagat o baka naman isang ugat na buhok.
Pero ilang araw na ang lumipas, nandoon pa rin ang bukol. Mas matigas na ngayon, mas matigas ang kapit. Pinuslit niya ulit gamit ang daliri, nakakunot ang noo. Peste naman to, bulong niya habang pinipisil ang balat. Hindi man lang sumasakit, nakatambay lang na parang binhi, ayaw umusbong. Nang gabing iyon, nakatayo siya sa harap ng salamin na may hawak na flashlight para mas makita ng maayos. Halos di halata, nakatago sa likod ng tenga kasing liit ng hati na gisantes. Hindi niya ito sinabi sa kahit kanino. Bakit? Gagawa ba siya niyan? Mga lalaking tulad ni Jack, hindi basta-basta tumatakbo sa doktor dahil lang sa bukol. 45 siya, malakas, at hindi pa kailanman na ospital sa buong buhay niya. Akala niya kusang mawawala rin ito tulad ng dati. Unti-unti, tahimik lang, pero hindi naman. Pagdating ng taglagas, lumaki ang bukol hanggang kasing laki ng ubas. Wala pa ring sakit, wala ring pula. Lumaki lang at tumigas. Sinubukan niyang pisilin ulit gamit ang dalawang daliri at isang tuwalya sa banyo. Wala pa ring nangyari. Tinanong niya si Dave, kaibigan niya sa garahe para tingnan. Siguro cyst to, sabi ni Dave. Sebaceous. Walang masama, bara lang ng butas ng balat. Umuwi si Jack nung gabing yon. Nag-research siya online gamit yung lumang desktop sa sala nila. Nakakita siya ng daming forums, mga tao nag-uusap tungkol sa mga bukol, fatty tumors, cysts, sebaceous ito, benign ang ganoon. Halatang ang advice, huwag galawin. Maliban na lang kung sasakit, tatagas o magbabago ng kulay, malamang wala namang problema. Kaya nil-leave na lang niya. Lumipas ang mga buwan, tapos taon. Mabagal ang paglaki ng bukol sa umpisa, steady pero parang matiyaga, na parang alam nitong di lalaban si Jack. Noong 2009, unti-unting kumalat mula sa likod ng tenga papunta sa panga, tinutulak ang balat habang lumalawak. Hindi na pantay ang paglago ng balbas niya sa bahaging yon. Ang tissue sa ilalim ay tumigas, parang kartilago na nagsanib sa laman. Si Charlie, kahit hindi pa siya ganoon pangalan noon, nagsisimula ng magpakilala. Sa kasal ng pamangkin niya noong 2010, may nagtanong kung nabugbog ba siya sa mukha. Hindi, natawa siya. Konting dagdag lang na laman sa buto. Sinubukan niyang balewalain, pero noong gabing yon, tiningnan niya ang sarili sa salamin. Natatagalan siya sa harap ng salamin sa banyo ng hotel nang mas matagal kaysa sa inaasahan niya. Parang may mali sa itsura niya, para bang may bahagyang naiba sa mukha niya. Noong 2011, naisip niyang sabihin ito sa doktor niya sa isang routine check-up. Bata pa ang doktor, mukhang nagmamadali, mas interesado pa sa pagtatype sa tablet kaysa sa pagtitingin kay Jack. Tumingin siya ng mga 5 segundo lang. Baka lipoma to, sabi ng doktor. Karaniwan lang itong malambot na bukol sa laman. Kung hindi naman masakit, di ko iisipin, sabi niya. Pwede ko ba itong ipaalis? Tanong niya. Umangat lang ang balikat ng doktor. Oo naman. Kung gusto mo, pero kung walang insurance, mahal talaga ang surgery. 5,000, 6,000 minimum. Diyan na nagtapos yun. Lumabas siya ng klinika na pakiramdam niya ay parang nakasentensyang magbitbit ng bagay na walang ibang tumutulong sa kanya para buhatin. Noong 2014, sinakop na ni Charlie ang kanang bahagi ng mukha niya. Nagsimula na siyang tawagin, yun sa lihim, medyo biro lang after ng gabi ng pag-inom ng whiskey at panunood ng pelikula ni Tom Hanks. Mas madali kasi mabuhay kung may pangalan ng isang bagay. Little Charlie, Charlie the Lump, Charlie the Third Wheel, pabirong sabi niya sa mga customer. Minsan, 2 mekaniko na ang makukuha mo sa halagang isa lang ngayon. Karamihan, natawa ng kinakabahan. May ilan na inilikot ang tingin. Tapos dumating yung totoong pagbabago. Hindi sa laki, kundi sa pakiramdam. Pagdating ng 2015, hindi na lang basta nakaupo yung bukol. Parang kumakagat-kagat, humihila, katulad ng pilyong bata na kumakapit sa tenga niya at ayaw bumitaw. Lagi na siyang sumasakit ang leeg. Parang nakalugmok yung kanang balikat niya. Nagsimulang gumising siya na may matinding sakit ng ulo, yung tipo na tumitibok sa likod ng mata at umaabot pababa. Ang kanyang gulugod.
May mga araw na hindi niya kayang ikiling ng buo ang ulo niya pakaliwa. At wala pa rin doktor, wala ring operasyon, wala ring solusyon. Tumigil si Jack sa pagde-date ng tuluyan. Iniiwasan niya ang mga reunion sa high school, hindi pumupunta sa mga birthday party, pati na ang pamimili sa grocery, ginagawa niya na lang gabi para iwasan ang dami ng tao. Dumating ang kalungkutan ng dahan-dahan, parang tumor din, palihim, at walang ingay. Unti-unti nang lumiit ang mundo niya. Mas naging tahimik ang bahay. Ang garahe ang naging santuwaryo niya at bilangguan. Sinubukan niya halos lahat maliban sa operasyon. Homeopathy essential, mga langis. May babae sa palengke ng mga magsasaka na nagbenta sa kanya ng pomada na gawa sa eucalyptus at taba ng hayop. Sabi niya nakagamot ito sa mga pigsa ng pinsan niya. Pinahid ni Jack gabi-gabi sa loob ng 2 buwan. Walang nangyari. Noong 2016, nahuli niya ang sarili na nakikipag-usap kay Charlie habang inaayos ang carburetor. Hindi lang bumulong, kundi talagang nakikipag-usap. Buong usapan. Sa tingin mo ba dapat higpitan ko pa itong bolt? Tanong niya ng malakas. Hindi, tama ka siguro. Ayokong mabali yan. Napatawa siya, tapos tumigil sa pagtawa. Ang kinakatakutan niya, hindi yung tumor na lumalaki. Nasanay na siya. Hindi na siya natatakot kahit nakatingin ang mga tao. Wala na siyang pakialam kapag may mga bata na bumubulong. Ang kinatatakutan niya ay yung pagiging normal na ng lahat ng to. Yung gaano na ito kalalim sa kanya. Naitayo niya ang buhay niya sa pag-iwas. Naghubog ng baluti mula sa pagiging walang pakialam. At ngayon, si Charlie hindi na lang basta tumor. Isa na siyang pagkakakilanlan. Nang dumating ang 2017, naging tao na si Jack Vernon na gumagalaw ng kakaiba. Hindi naman mas mabagal, kahit na tumatanda na siya, pero parang mabigat, na parang hinihila. Isang bagay na hindi nakikita pero ramdam na ramdam. At syempre, nandyan siya. Lumaki na si Little Charlie hanggang kasing laki ng suha, hinihila ang mga kalamnan sa leeg niya na parang batang sobra ang lakas na nakasabit sa balikat niya. Hindi na niya iniisip pero inaayos na lang niya ang pagkakatayo niya. Palaging mas mataas ng konti ang kaliwang balikat, medyo nakataas ang baba para balansehin ang bigat sa kanang bahagi ng mukha niya. Ang katawan niya ay nag-adjust na parang lumang truck na dinadala ang pasaning hindi naman talaga ginawa para sa kanya. Umuungal, pero tuloy pa rin sa pag-andar. Karamihan ng mga araw sumasakit ang ulo niya. Naging araw-araw na kasama niya, hindi yung mga bulong-bulong lang, kundi yung mga sigaw na parang nanggagaling sa likod ng kanyang kanang mata, dumadaloy pababa sa gilid ng kanyang panga hanggang sa pagitan ng mga buto ng balikat niya. Uminom siya ng ilang ibuprofen, iniling ang ulo papunta sa industrial fan sa garahe, at hinihintay na lumipas ang pinakamasakit. Minsan lumilipas, minsan hindi. Mas malala pa raw ang ibang bagay, sabi niya sa sarili. May mga tao na may cancer. May mga tao na nawalan ng mga parte ng katawan. Ito, abala lang. Isang pangit at laging nararamdamang abala, oo, pero abala lang. Hindi pa rin ito hatol na kamatayan. Siguro, nakasanayan na niya si Charlie. Inayos niya ang buhay niya, parang taong nasasanay ng may mabangis na hayop sa bahay. Hindi siya totoong nagtitiwala, pero nagkakasundo pa rin. Ang pagligo ay hindi na lang basta pagligo. Isa na itong proseso. Una, hugasan gamit ang espongha ang mukha. Dahan-dahan niyang hinahawakan ang bukol, parang inaakay ito habang nililinis ang ilalim na bahagi, kung saan nagkikiskisan ang balat at pinapawisan. Pagkatapos ay pinatutuyo, dahan-dahan na tinitapik, hindi kinakiskis, gamit ang malinis na tuwalya. Ginagamit niya ang baby shampoo, yung tipo na walang pabango, walang hapdi, o anumang matapang, kasi kapag ginalaw yung balat sa paligid ng bukol, namumula at naiirita ito ng ilang araw. Minsan, pagkatapos gamitin yung sabon na Irish Spring, napunta siya sa emergency dahil sa sugat na dumudugo at tumatagal bago gumaling. Ang tulog, ibang usapan pa. Hindi na natutulog si Jack sa kanang side niya ng mahigit 10 taon. Gumagawa siya ng pillow ramp gabi-gabi. 3 unan sa ilalim ng ulo, isa sa kwelyo, at isang maliit na unan
na nakasandig kay Charlie. Pinipigilan niyang gumalaw o hilahin yon. Natutunan niyang matulog ng hindi kumikilos, ng hindi masyadong nananaginip. Ang paggalaw, sakit. Ang panaginip, alaala ng dati niyang mukha na hindi pinag-uusapan ng iba. Pinag-uusapan ng mga tao ang chronic pain na parang abstract na bagay lang. Pero para kay Jack, kasama na yun sa background, parang radio frequency na laging medyo off ang tunog. Hindi ito nawawala, pero natutunan niyang mag-adjust. Napansin niya na nakakatulong minsan na mag-hum ng mababang tono sa sarili. Hindi naman kanta, hindi talaga. Ingay lang para punan yung mga puwang kung saan dati naninirahan ang kapayapaan. Sa publiko, tahimik siya, suot ang hoodie kahit na mainit sa California, nakalubog ang takip ng kanyang cap, at iniiwasan ang eye contact na parang may utang sa kanya. Pero napapansin pa rin siya ng mga tao. Lagi naman. Ang mga bata, tapat sa paraang ayaw ng mga matatanda. Lumalabas ba yung utak mo? Tanong ng isa sa hardware store. Masakit ba? Bulong ng isang maliit na babae sa pila sa cashier, mga mata niya nakabuka na parang plato. Ikaw ba? Namamatay? Tanong ng isang teenager na parang nagtatanong lang ng oras. Hindi nagagalit si Jack. Hindi na ngayon. May mga sagot na siya na paulit-ulit, may mga nakakatawa, may mga malambing, at yung iba naman medyo malabo para hindi masyadong magalit ang tao. Ngumingiti siya, o kahit papaano sinusubukan, kahit yung kanang bahagi ng bibig niya, hindi na kasing galing dati. Ang pangalan niya ay Charlie. Minsan sinasabi niya, huwag mo siyang pakainin pagkatapos ng hating gabi. Pero ang totoo, ayaw niya yon. Ayaw niya sa mga taong natatakot, tapos sinubukan niyang magpanggap na wala nang nangyari. Ayaw niya sa mga salamin na parang naging kaaway na imbes na kaalyado. Ayaw niya sa bawat refleksyon, bawat litrato, bawat sulyap sa mga dumadaan na bintana na parang sumisigaw, hindi ka buo. Tumigil siya sa pagkuha ng mga litrato noong 2018. Binura niya ang mga lumang pictures, pati na yung mga family pictures kasama ang kapatid niya at mga apo nito. Hindi niya matiis na makita ang timeline ng sariling pagbabago. Hindi ito tungkol sa kayabangan. Tungkol ito sa pagkakakilanlan, tungkol sa pagkalimot, kung ano ang pakiramdam na magmukhang siya talaga. Sa pagdaan ng panahon, nagsimulang lumiit ang mundo ni Jack. Hindi dahil sa malakas na pangyayari, kundi sa mga tahimik na pag-uurong. Unang nawala ang bar sa kanto. Masyadong maraming hagdang kailangang akyatin. Masyadong maraming tanong mula sa mga taong matagal nang di niya nakita. Tapos, nawala na rin ang mga pagtitipon ng pamilya. Ang mga pista opisyal naging mga tawag sa telepono. Ang mga birthday party naging mga gift card na ipinapadala sa koreo. Kahit na ang linggo ng umaga sa diner, 2 itlog, itim na kape, at sunog na toast, naging take-out na iniwan sa counter. Hindi ito takot. Pagod na pagod siya. Pagod sa paulit-ulit na pagpapaliwanag. Pagod sa nagkukunwaring hindi siya pagod sa palaging tinitingnan na parang isang medical na misteryo. Hindi siya galit. Hindi naman talaga. Pagod na lang siya. May hangganan din ang usapan tungkol sa isang mukha na hindi mo na nararamdaman na sayo pa. Yung tanging lugar na hindi siya hinuhusgahan ay yung garahe. Diyan, amoy trabaho at layunin ng hangin. Hindi iniintindi ng mga pader kung ano ang hitsura niya. Hindi natitinag ang mga gamit. Hindi nagtsismisan ang langis. Dito lang may saysay ang mga bagay. Nasisira ang makina, siya ang nag-aayos. Nagsisimula rito isang gitna at malinaw na katapusan. Hindi tulad ng bagay na to sa mukha niya. Hindi tulad ni Charlie. Nagsimulang mas maging bukas si Jack sa kanya. Sa simula, mga bulong lang, mga sarkastikong turok kapag kumikirot o sumasakit ang bukol. Enjoy ka ba sa biyahe, pare? Reklamo niya habang dinudura ang leeg pagkatapos magyuko ng matagal. Pero kalaunan, yung mga bulong naging buong usapan na. Kalahati niyan siya lang ang pumupuno sa katahimikan. Yung kalahati, di niya sure. Siguro mas madali lang isipin na may boses ang bigat na yon, kasi ibig sabihin nun, may ibang tao sa kwarto.
Alam mo, sabi ni Charlie minsan habang nagtatrabaho siya sa ilalim ng nakaangat na impala, kasama mo na ako ng mas matagal pa kaysa sa ex-wife ko, mas matagal pa kaysa sa kahit anong aso na nag-alaga ako. Grabe, kung di ko lang alam, sasabihin ko kasal na tayo sa batas. Napatawa siya sa sarili, tapos tumahimik. Ganun talaga ang lungkot, hindi palaging nagpapakilala. Minsan, dahan-dahan lang itong pumasok sa upuan mo, sinuot ang damit mo, ginalaw ang mga kamay mo, tapos di mo man lang namamalayan. Nakuha na talaga nito ang buong kontrol. May mga umaga nagigising siya at makakalimot saglit na nandyan si Charlie. Tapos luliko siya pakanan at mararamdaman yung pamilyar na hilab at bigla na lang babalik lahat ng alaala. Yung matamlay na sakit, yung kawalan ng balanse, yung pakiramdam na parang kinidnap siya. Hindi na lang pisikal yung tumor. Isa na siyang laban sa isip, damdamin at pagkatao. Unti-unti siyang huminto sa pagpanaginip. O baka pareho pa rin pero nawawala na yung kulay ng mga panaginip. Wala nang mga beach o pag-akyat sa bundok, wala nang mga dati niyang mga mahal. Nakakakilig na mga pakikipagsapalaran, puro mechanics lang, grasa, at ang ugong ng mga makina. Minsan, nagsasalita si Charlie sa panaginip niya, pero palaging gamit ang boses ni Jack. Napaisip siya minsan kung may kamalayan ba ang bukol, ano kaya iniisip nito tungkol sa kanya. Proud ba siya, nahihiya? Alam ba niya ang pinsalang nagawa niya? O kaya lang ba siyang kapit sa kanya kasi hindi niya alam kung paano bumitaw? Noong tag-init ng 2020, sa sobrang init na panahon, muntik nang mawalan ng malay si Jack sa garahe. Buong umaga na siyang nasa ilalim ng isang 97 Buick. Tila bumubuhos ang pawis sa likod niya, basa na ang kanyang damit. Hindi talaga sapat ang bentilador. Sobrang kapal ng hangin na halos di makahinga. Bigla siyang tumayo, at agad na tumagos ang sakit mula balikat hanggang ulo. Nanginig ang mga tuhod niya, at sandali, parang umikot ang buong mundo. Nahawakan niya ang workbench para hindi matumba. Peste ka, Charlie, hininga niya, nang mabigat habang hawak ang gilid ng mesa, pinupunas ang pawis sa mata. Papatayin mo talaga ako, alam mo yan. Tahimik, syempre. Palagi na lang, katahimikan. Pero sa sandaling yon, unang beses na naramdaman ni Jack yung isang bagay na matagal na niyang hindi pinapayagan maramdaman. Takot, hindi ines, hindi frustration, hindi pagsuko. Totoong matalim na takot. Tumingin siya sa refleksyon niya sa gilid ng kalawangin na toolbox at halos hindi niya nakilala yung lalaking nakatingin pabalik sa kanya. Baluktot ang mukha niya, hindi lang dahil sa bigat ng bukol, kundi dahil sa mga taon ng pagdadala nito. Mukha niyang mas matanda kaysa sa 61 na taon niya. Maputla ang balat niya sa ilalim ng dumi. Paano kung mas malala ito kaysa sa iniisip niya? Paano kung hindi lang ito basta isang mabait na bukol, pero baka may mas malalang nangyayari? Paano kung simula pa lang ay tumatagal na ang orasan at pinili niyang balewalain lang? Sa unang beses sa loob ng 60 na taon, naramdaman ni Jack na parang unti-unting sumisikip ang mundo niya. At si Charlie, na dati ay ayaw niyang maging kasama sa bahay, ngayon ay parang naging bilanggunan niya. 3 araw siyang nag-isip bago siya nagpa-appointment. 3 araw na naglalakad-lakad sa kusina, hawak-hawak ang telepono na parang kakagat sa kanya. Pinagpraktisan pa kung ano ang sasabihin sa receptionist. Hindi pa nga niya alam kung anong klaseng doktor ang dapat niyang puntahan. Sinong doktor ang pupuntahan? Surgeon ba o dermatologist? Sa huli, tumawag siya sa pinakamalapit na community clinic, yung may mga laminated na poster sa lobby at libreng kondom sa labasan. Sabi nila, pwede siyang mapasok sa Martes ng 11:45 ng umaga. Isinulat niya yon sa likod ng luma niyang resibo at idinikit sa ref gamit ang magnet na hugis spark plug. Sa umaga ng appointment, nag-ahit siya ng pinakamalapit na kaya niya at nagsuot ng malinis na shirt. Hindi bago. Wala siyang bagong damit, pero hindi naman amoy luma. Ang grease. At yun na ang uso ngayon sa bar. Naiwan pa niya yung kapa niya sa bahay. Kung titingnan din naman sila, hayaan na nilang makita ng todo. Wala nang saysay pang magpanggap. Ang waiting room ay punong-puno ng mga plastic na upuan, maingay na mga fluorescent lights at mga pagod na mukha. May batang paslit na umuubo papunta sa stuffed bear niya.
May babae na may wrist brace na nag-scroll sa phone. Walang tumitingin sa isa't isa. Ganyan ang hindi sinasabi pero pinaiiral sa mga lugar na ganito. Huwag tumingin ng matagal. Huwag magtanong. Huwag masyadong magpakita ng presensya. Yung nurse na tumawag sa pangalan niya. Hindi siya siguro lagpas 22. May mabait na mga mata siya at hindi man lang umatras nang makita siya. Kaya nakuha niya ang tahimik na puntos sa kanya. Sinukat niya ang timbang, presyo ng dugo, at nakipagkulitan ng magalang. Napabulong siya ng mga sagot, nagpapasalamat sa profesionalismo niya. Tapos dumating ang exam room. Puting mga pader, isang poster na nagpapaliwanag ng pinagkaiba ng sipon at trangkaso, bahagyang amoy antiseptiko at lumang pawis. Umupo si Jack sa kumikrisp na papel ng exam table, mga kamay sa kanyang kandungan, pilit na hindi magalaw. Nang ang doktor, pumasok siya nang hindi kumakatok. Dr. Miller, nakasulat sa name tag niya. Mga kalagitnaan ng 30s, maayos ang balbas, yung tipo ng tao na malamang nagjo-jogging para lang mag-ehersisyo. Halos hindi niya tiningnan ang tablet sa kamay niya. Ano ang rason ng pagpunta mo dito ngayon? Tanong niya habang tinatapyas ang screen. Iniling ni Jack ang ulo niya papunta sa halatang bahagi. Kumilat ang doktor. Okay. Tumayo siya sa harap ni Jack at sa wakas ay tumingin ng mabuti. Talagang tumingin sa unang pagkakataon. Hinawakan niya ng dahan-dahan ang gilid ng bukol, pinisil ng isang beses, tapos umatras siya. Walang flashlight, walang baliktingin. Masakit ba? Tanong niya. Puro araw-araw buong araw. Sagot ni Jack ng tuyo. Napangiti si Dr. Miller ng konti. Parang tumoriyang parotid. Pwede ring lipoma. O kaya sebaceous cyst. Pero dahil sa laki at lugar, huminto siya saglit habang mabilis mag-type. Gaano na ito katagal? Nag-atubili si Jack. 16 na taon. Naakit ang doktor. 16? Tumango si Jack. Nag-pause. Hindi mahaba, hindi dramatiko, pero sapat para maging mahalaga. Sige, sabi ng doktor. Sige. Karaniwan, ire-recommend ko na magpa-biopsy at imaging, CT scan, baka MRI pa para malaman talaga ang kalikasan nito. Kung benign naman, gusto pa rin namin itong tanggalin, lalo na kung may mga sintomas na ganyan. Pero tiningnan niya ulit ang screen. Nakikita ko dito na wala kang insurance. Yumuko si Jack sa mesa. Wala. Tumahimik siya ng mas matagal ngayon. Sabi ni Dr. Miller, sa ganong kaso, medyo limitado ang mga options mo. Pwede kitang i-refer sa specialist, pero kung out of pocket, siguradong nasa 6 hanggang 8,000 ang gastos mo. Para yan sa diagnostic lang, mas mahal pa ang operasyon. Hindi sumagot si Jack. Hindi na niya kailangang magsalita. Sapat na ang kanyang katahimikan. Hindi nagbigay ng ibang opsyon ng doktor. Hindi nagtatanong tungkol sa payment plans, charity care, o mga programa. Isinara na lang ang tablet. Pinagbigay siya ng bahagyang tapik sa balikat at sinabi, kung magsimulang dumugo o magbago ang kulay, bumalik ka. Tapos, umalis na siya. Naiwan si Jack na nakaupo ng ilang sandali pagkatapos magsara ang pinto. Ang papel sa ilalim niya ay napilipit at naging gusot. Nakatingin siya sa malamig na lababo. Sa kanto, yung kahon ng latex gloves, yung hindi pa nagagamit na blood pressure cuff sa pader, parang nagdurugo o nagbabago ng kulay na para bang karton ng gatas. Umalis siya sa klinika nang hindi nagpa-schedule ng follow-up. Ngumiti sa kanya yung nurse sa front desk at sinabi na magkaroon siya ng magandang araw. Tumango siya, lumabas sa ilalim ng araw ng California at kumupas sa liwanag. Lahat ay parang malakas, matalim at walang awa. Hindi siya diretso umuwi. Nag-drive siya ng 1 oras, walang patutunguhan. Bukas ang mga bintana, patay ang radyo, haplos ng hangin. Kumalabit sa mukha niya, hinahatak si Charlie na parang sinusubukang tanggalin siya. Sa isang pulang ilaw, tumingin siya sa side mirror. Ang refleksyon niya ang tumingin pabalik, medyo baluktot dahil sa anggulo at dumi sa salamin. Itinaas ni Jack ang kamay at dahan-dahang hinipo ang bukol. Mga daliri nakapatong sa inunat na balat malapit sa kanyang panga. Mukhang tayo na lang dalawa, ha? Bulong niya. Hindi sumagot si Charlie.
Pero hindi naman inaasahan ni Jack na sasagot siya. Nang gabing yon, kumain siya ng isang lata ng baked beans na malamig at maagang natulog. Ang bahay, tahimik lang, hindi pa rin nakasindi ang ilaw, nakahiga siya ng patagilid, nakatingin sa mga pakpak ng bentilador sa kisame na dahan-dahang umiikot, tahimik. Hindi siya galit, hindi rin siya nagulat. May parte sa kanya na alam na mula pa noon na walang darating para iligtas siya. Kaya ginawa ni Jack ang palaging ginagawa niya. Nag-adapt siya. Katanghali ang Martes nang marinig ni Jack ang katok sa pinto ng garahe niya. 3 tapik, may tamang pagitan na parang nagdadalawang isip. Nasa ilalim siya ng hood ng kalawangin na Ford Ranger, patuloy ang pagtulo ng langis sa isang palanggana sa ilalim at naisip niya ito. May isang customer na hindi tumawag ng maaga. Pinunasan niya ang mga kamay sa pulang basahan ng shop at naglakad papunta sa harap. May isang binata na nakatayo sa labas ng bukas na bay, naka-faded denim jacket at may nakasabit na kamera sa leeg. Mas mahaba ang buhok niya kaysa naalala ni Jack at ang manipis na balbas sa baba niya ay parang eksperimento lang, hindi seryosong pagtubo. Pero may something sa batang to, sa kanyang tindig, sa pagkiling ng ulo niya na pamilyar. Jack Vernon? Tanong ng binata. Oo nga. Ano sabi ng mailbox? Sagot ni Jack habang nakikisilip sa sikat ng araw. Gusto mong ipaayos preno mo o bibili ka lang ng kung ano na hindi ko naman kailangan? Ngumiti ang bata. Walaan niyan. Ako si Miguel. Dati akong nag-aayos ng bike ko nung 10 taon ako. Nakatira ako 2 bahay lang palayo sa kanto. Kumunot ang noo ni Jack, tapos natawa. Si Miguel Torres na may sira-sira na chain at allergy sa mani. Ako yan, sabi ni Miguel habang nakangiti. Grabe, ang tagal mo na pala. May mukha ka na ngayon. Palagi naman akong may mukha, hindi mo lang napansin. At tawa silang dalawa. Sandali lang, nakalimutan ni Jack na may 5B mask siyang nakaipit sa pisngi. Hindi madalas may nakikipag-usap sa kanya nang hindi muna tumitingin ng palihim. Lumapit si Miguel, tiningnan ng garahe. Hindi nagbago ang lugar na ito. Ipinagyabang ni Jack ang kanyang braso. Bakit nga ba babaguhin ang perpeksyon? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Yumuko si Miguel na angkop ang kamay sa kamera. Gumagawa ako ng video series, sabi niya. Mga kwento tungkol sa mga taong may hinaharap na pagsubok, pisikal, emosyonal o hindi nakikita. Gusto kong tanungin kung pwede. Kausapin kita tungkol kay Well Charlie. Medyo napawi ang nangiti ni Jack pero hindi siya natakot. Yung paraan ni Miguel na sinabi, yon ng dahan-dahan at walang awa, para bang yung pangalang yon ay parang medalya na ipinagmamalaki. Naalala mo pa ba yung pangalan niya? Sabi ni Jack, paano ko makakalimutan? Sabi mo minsan na kung hindi ko lalagyan ng langis yung kadena ng bike ko, darating si Charlie sa pintuan ko para kainin yon. Tawa si Jack, tuyong tawa, pero totoo. Parang ako nga yun na nagsabi. Alam kong malaking pakiusap to, dagdag ni Miguel. Pero sa tingin ko, makakatulong talaga ang kwento mo sa mga tao. Ibig kong sabihin, ilang taon mo na ba talaga tong pinagdadaanan mo? 16 years na, sagot ni Jack. Parang mas matagal pa, lalo na kapag mainit ang panahon. Wala naman akong malaking platform, amin ni Miguel. Konti lang ang followers ko sa TikTok at Instagram, pero may mga videos ako na tumatalakay sa mga kwento ng mga veterano, mga taong nakaligtas sa paso, ganun-ganun. Totoo at raw na mga kwento. At naisip kita. Sumandal si Jack sa frame ng pintuan ng garahe, nakakross ang mga braso. Bahagi sa kanya gusto niyang tumanggi. Bahagi sa kanya ay tumanggi na nga. Sandaang bagay na nangyari sa nakaraang dekada. Pero hindi ito isang estranghero. Si Miguel to, yung batang may sugatang tuhod at walang tigil magtanong kung paano gumagana ang carburetor. Hindi mo naman siguro susubukang paiyakin ako sa harap ng kamera, di ba? Tanong ni Jack. Itinaas ni Miguel ang mga kamay niya. Gagawin lang kung gusto mo o kung si Charlie ang mag-utos. Napatawa si Jack ulit at may kumalma sa loob niya. Sapat na yon. Sige, sabi niya. Ikaw ang magdala ng kamera mo, ako naman ang magdadala ng kape.
Tumango si Miguel at pinanood siya ni Jack na bumaba ulit ng driveway. Ang kamera ay dahan-dahang tumatadyak sa kanyang dibdib na parang tibok ng puso. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, may naramdaman si Jack na gumalaw sa ilalim ng bigat sa kanyang muka. Isang alon, pag-asa. Bumalik si Miguel kinabukasan ng umaga na may nakasabit na camera bag sa isang balikat at may dalang dalawang iced coffee. Na-appreciate ni Jack na parehong caffeine ito at walang mainit na inumin. Nag-init na ang panahon pagsapit ng 9:00 ng umaga at ang garahe ay parang toaster na nakalow. Hindi sila nagmadali. Dahan-dahan si Miguel sa pag-setup, inaayos ang ilaw, ina-adjust ang mic, iniangas ang frame para komportable si Jack. Hindi niya pinapagitnaan si Charlie sa shot, napansin iyon ni Jack. Hindi tungkol sa bukol iyon. Tungkol ito sa tao. Nagtagal sila ng halos 2 oras sa pag-shoot. Walang script, walang preparasyon, si Jack lang nakaupo sa lumang stool sa garahe niya, may grasa sa kamay, ikinukwento ang kwentong matagal na niyang hindi nasabi ng buo sa kahit kanino sa mahigit 1 dekada. Kinuwento niya ang araw na napansin niya ang bukol, ang mga taon bago niya ito inamin. Hindi ito aalis, yung pagpunta sa doktor na nauwi sa wala. Yung mga pangalan na ginamit niya para tawagin yon, Charlie the Hitchhiker, yung bukol na ayaw mawala. Nagsalita siya ng diretso, may tuyong patawa at paminsan-minsang pag-iyak sa boses na hindi pinutol ni Miguel. Sa isang punto, tumingin si Jack diretso sa kamera at sabi, "Magugulat ka sa mga bagay na matututuhan mong katanggap-tanggap kahit yung bagay na kinukuha ang mukha mo." Tapos idinagdag niya na may ngiting bahagya. "Pero bahanin na lang ako kung hahayaan kong kunin nito ang boses ko." Nang matapos sila, dahan-dahan na nag-empake si Miguel. Hindi niya pinilit si Jack na umalis agad sa likod ng kamera. Tumingin siya ng bahagya. "Hayaan muna nating tumahimik saglit. Editin ko mamaya ng gabi," sabi niya. "Ipapadala ko sa iyo ang link bago ko i-post." Tumango si Jack. "Sa tingin mo ba, may pakialam ang mga tao?" Nag-atubili si Miguel. "Oo, sa tingin ko, hindi lang sila basta magkaka-interes, sobra pa." Lumabas ang video kinabukasan ng gabi. Hindi agad pinanood ni Jack. Hindi pa siya handa na makita ang sarili niya kung paano siya makikita ng mundo. Pero halos agad-agad dumagsa ang mga notifications, mga likes, shares at comments. Mula sa mga estranghero, may mga taong tumatawag sa kanya na matapang, matibay, tunay. Tapos may isang mensahe na talagang tumatak. Galing ito sa isang account na pinangalanang "To Take My Tumor Official." Verified pa. Sa bio, nakasulat, "Life-changing surgery, totoong pasyente, totoong pagbabago, pinangungunahan ni Dr. Ryan Osborne." Maikli lang ang mensahe. "Hi Jack, napanood namin ang video mo. Gusto naming makipag-usap sa iyo tungkol sa kwento mo at baka matulungan ka namin. Kung okay lang sa'yo, gusto naming mag-alok ng libreng konsultasyon. Team Osborne." Matagal na nakatitig si Jack sa screen. Matagal na, hanggang sa lumamig yung kape sa mug niya at nagbago na yung ilaw sa labas, mula hapon hanggang gintong kulay. Paulit-ulit niyang binasa yung mensahe. Hindi siya sigurado kung ano ang nararamdaman niya. Ginhawa, takot, pagdududa, baka lahat ng yon o baka wala naman. Tinawagan niya si Miguel. "Uy," sabi niya. Mahina ang boses. "Narinig mo na ba yung grupong Take My Tumor?" Huminto si Miguel saglit. "Oo, legit sila. Sinusubaybayan ko sila. Tinutulungan nila yung mga taong hindi kayang magpa-opera. Kinorecord nila buong proseso tapos ginagawa nilang docu-series." Huminga ng malalim si Jack. Nag-message sila sa akin. Tahimik. Tapos sabi ni Miguel, "Jack, baka ito na yung chance mo." Tumingin si Jack papunta sa garahe, kung saan nakaayos ng maayos ang mga gamit niya sa pader, kung saan tahimik na bumalot ang buhay niya sa paulit-ulit na sakit, pag-a-adjust at katahimikan. "Oo," sagot niya, "baka nga." At sa unang pagkakataon sa loob ng 16 na taon, pinayagan ni Jack Vernon ang sarili niyang isipin ang isang hinaharap na wala si Charlie. Ang unang napansin ni Jack tungkol sa Los Angeles ay kung gaano kaliwanag ang lahat. Hindi lang ang langit pero yung mga glass na gusali, yung mga makinang na bangketa,
pati na yung mga tao. Kumikinang sila, puti ang mga ngipin, ginto ang mga relo, at higpit ng balat. Si Jack, naka-faded jeans at sun-bleached na flannel, pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang pelikula na hindi siya bida. Pinilit siyang samahan ni Miguel, sabi niya, mas maganda na may kakilalang kasama. Hindi siya tumutol. Matagal na siyang nag-iisa at yung ideya na harapin lahat ng ito ng mag-isa ay parang may kumulabot sa tiyan niya. Dumating sila sa Osborne Head and Neck Institute pagkatapos ng 10:00 ng umaga. Ang gusali ay makabago at elegante, balot ng bakal at salamin. Iba talaga sa mga klinika na sanay si Jack. Sa loob, amoy eucalyptus at may medyo sterile pero nakakagaan na amoy. Isang babae sa front desk ang bumati sa kanya ng may ngiting taos-puso na hindi kumupas nang makita si Charlie. Dahil lang doon, ramdam mo na kakaiba ang lugar na ito. Isang nurse ang nagdala sa kanila sa isang pribadong kwarto para sa konsultasyon. Inasahan ni Jack na may mga papel na gown at maghihintay sa vinyl-covered na kama, pero ang kwarto ay parabang hotel suite. Malambot ang ilaw, mga leather na upuan, pati coffee machine sa sulok. Umupo siya ng tuwid, mga kamay niya nakapahinga sa tuhod. Naglakad-lakad si Miguel ng konti, bit-bit ang camera bag niya. Pagkalipas ng 15 na minuto, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki na nakita lang ni Jack sa screen, si Dr. Ryan Osborne. Mas matangkad siya kaysa sa inaasahan ni Jack, kumpiyansa pero hindi mayabang, may presensyang natural na hindi pilit. Nakasuot siya ng puting coat sa ibabaw ng scrubs at inabot agad ang kamay niya. Jack Vernon, sabi niya ng mainit. Kami ay, matagal na akong gustong makilala ka. Tumayo si Jack, iniabot ang kamay niya, narinig ko daw ikaw yung tipo na mahilig sa mahihirap na kaso. Ngumiti si Dr. Osborne. Fan ako ng pangalawang pagkakataon. Umupo sila at halos agad na yumuko si Osborne, hindi para tumingin sa chart o magbasa sa tablet, kundi para tingnan ng mabuti ang mukha ni Jack. Walang pag-atras, walang pag-aalinlangan, puro ingat lang. Propesyonal na kuryosidad. Pwede ba kitang tingnan ng mas malapitan? Tanong niya. Umiling si Jack. 16 taon na akong naghihintay na may magtanong nito. Osborne. Dahan-dahan niyang inamoy at inusisa ang hugis ng bukol, pinipisil ng bahagya sa mga gilid, tinitingnan ang tigas nito, tapos umatras siya at tumango. Sa pagkakaalam ko base sa paningin, mukhang parotid tumor ito na galing sa iyong salivary gland. Batay sa tigas, at kung paano nito naitulak ang balat at mga kalamnan sa ilalim. Sa tingin ko hindi ito cancer pero malalim talaga ang pagkakabaon. Kaya sabi ni Jack, umupo si Osborne ng maayos. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang pagtanggal nito. May mga ilang facial nerves na dumaraan dito at paligid ng parotid gland. Kapag nasira natin ang kahit alin dito, pwedeng magdulot ito ng parsyal na paralysis sa mukha, hirap sa pagngiti, pagkumikit, pati na rin sa pagsasalita. Pinahinto ni Jack ang usapan sandali. Narinig niyang huminto si Miguel sa paglakad-lakad. Pero ginawa mo na ito dati, sabi ni Osborne. Pero totoo naman, medyo komplikado ang kaso mo dahil sa laki at tagal ng tumor. Kapag mas matagal ang tumor na nandun, mas nakakapit ito sa mga kalapit na tissue, parang ugat na tumutubo sa konkreto, sabi ni Jack habang magkadikit ang mga kamay niya. Anong tsansa? Hindi ako makakapangako ng kahit ano hanggat hindi tayo nakakapagpaskan, sagot ni Osborne. MRI, baka CT din. Pero kung okay lahat at magpapatuloy tayo sa operasyon, sa tingin ko malaki ang chance na matanggal natin ito ng malinis. At kung hindi kaya, rerepasuhin natin ulit. Hindi ako gagalaw hanggat hindi ako sigurado na mas makakabuti tayo kaysa makakasama. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita ni Osborne, maingat, kalmado, diretsyo, na nagpawala ng kaba ni Jack na matagal na niyang naramdaman. Hindi ito yung tipong nagbebenta lang ng pag-asa. Ito ay isang lalaki ang nag-aalok ng totoong plano. Sige, dahan-dahang sabi ni Jack, gawin na natin yung mga scan. Tumango si Osborne. Papagawa ako ng team ko para mag-setup.
Kung available ka bukas ng umaga, mabilis tayo makakilos. Tumingin si Jack kay Miguel na nag-thumbs up mula sa kabilang kwarto. Okay yung bukas, sabi ni Jack. Alamin na natin kung anong laban natin. Mas malamig ang MRI room kaysa inaasahan ni Jack. Yung tipong lamig na parang sumisingit sa buto mo. Dahil hindi sa temperatura, kundi dahil sa katahimikan. Maingat siyang ipinaliwanag ng technician. Huwag kang gagalaw, huminga ng pantay-pantay. Huwag ilihis ang ulo mo. Tumango si Jack, halos hindi nakikinig. Hindi pa siya nakapasok sa ganitong makina dati at ang iniisip na mailubog siya sa isang metal na tunnel kasama ang mga iniisip niya ng 45 minuto ay hindi talaga nakaka-excite sa kanya. Umiindak ang makina, isang malalim na mekanikal na tunog na nanginginig sa mesa sa ilalim niya. Nakatingin si Jack sa kisame na may pinturang medyo kupas na mural. Mga ulap at ibon, isang mahina na pagtatangka ng katahimikan. Hindi ito umubra. Puro mga what if ang iniisip niya. Paano kung binuksan siya nila tapos hindi nila maibalik ng maayos? Paano kung hindi pala ligtas yung bagay na to na si Charlie? Paano kung masyadong malalim ang putol, napinsala ang ugat, at lagi na siyang lalaway sa kaliwang gilid ng bibig? Paano kung may saglit na makakaalis sa kanya sa paikot-ikot na isip? Tapos na, Mr. Vernon, sabi ng technician sa speaker. Tuloy lang po kayo, dadalhin namin kayo palabas. Huminga ng dahan-dahan si Jack habang naitulak pabalik ang mesa, na matigas ang mga kamay niya dahil mahigpit niyang hinawakan ang gilid. Naghihintay si Miguel sa pasilyo, umiinom ng kape mula sa vending machine gamit ang dalawang kamay na para bang kayamanang tangi yon. Okay ka lang? Tanong ni Miguel. Nakarating na ako sa mas komportabling lugar, bulong ni Jack. Pero oo, ang susunod na hinto ay yung CT scan. Mas mabilis, mas maingay, hindi gaanong nakakapos sa hangin. Pero sa pagtatapos ng umaga, ramdam ni Jack na parang binaliktad siya sa loob. Masakit ang ulo niya, hindi lang dahil sa bigat ni Charlie, kundi dahil sa matinding pressure. Nang hindi alam. Sinabihan silang maghintay ng 1 o 2 araw para sa resulta. Hindi gaanong nakatulog si Jack nung gabing iyon sa hotel. Masyadong malambot ang kama, sobrang ingay ng aircon. Inalok siya ni Miguel na matulog sa katabing kwarto na pinahalagahan ni Jack. Hindi siya sanay sa may kasama, pero hindi rin siya sigurado kung gusto niyang maging ganap na mag-isa. Mga bandang hating gabi, nakaupo si Jack sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Wala na yung luma niyang flip phone. Pinilit siya ni Miguel na gumamit ng smartphone 2 linggo na ang nakalipas, pero maliit pa yung listahan ng contacts niya. Isang pangalan lang ang nasa taas nito, si Emma. Halos 5 taon na ang nakalipas, mula nung huli niyang narinig ang boses niya, ang anak niyang babae. Last nilang usap, nagtapos sa galit. Nagsabi si Jack ng isang malupit na biro. Tungkol sa pagtakbo sa problema, parang ginawa ni Emma na ginawa ng nanay niya. Tapos pinutol ni Emma ang tawag, hindi na siya tumawag ulit. Pride, pagiging matigas ang ulo, yung tipikal na depensa ng mga lalaking hindi marunong magsabi ng pasensya. Ngayon, hawak niya yung telepono, hindi siya sigurado kung sasagot pa siya. Nakabitin ang hinlalaki niya tapos pinindot niya. Tumunog. 1 beses, 2 beses. Hello. Boses ng babae, pagod, maingat. Lunok si Jack. Hoy, Em, ito si Dad. Sandaling katahimikan, tapos mahina. Dad, huminga siya ng malalim, nanginginig ang hininga. Oo, alam ko late na. Alam ko matagal na rin. Ayoko lang na malaman mo sa ibang paraan. Ano nangyari? Tanong niya. Biglang tumindi ang tensyon. Nasa LA ako. May doktor dito, si Osborne. Susubukan niyang alisin si Charlie. Muling katahimikan. Si Charlie yung bukol? Tanong niya ng maingat. Napangiti si Jack ng mahina. Nasa iyo pa rin yang alaala, ha? Pinangalanan mo yung bukol mo, tatay. Kailangan may tawag sa kanya. Pakiramdam ko bastos na basta balewalain siya. Hindi siya natawa, pero hindi rin siya nagpatanggi sa tawag. Natatakot ako, amin ni Jack. Hindi sa mamatay, hindi talaga. Natatakot lang akong masyado na akong naghintay. Natatakot akong magising
at hindi ko na malaman kung sino ako. Ikaw pa rin ang ikaw, sabi ni Emma ng mahina. Kahit ganon, pumikit si Jack. Miss na miss kita, anak. Sabi niya, alam ko, bulong niya. Miss din kita. Hindi na sila masyadong nag-usap. Pero nang tinapos ni Jack ang tawag at may pakiramdam siyang medyo magaan sa loob. Hindi pa tapos, hindi pa resolved, pero parang medyo lumuwag na yung buhol na nakakapit, parang may daan na ulit para dumaloy yung dugo. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Dr. Osborne. Dumating na yung mga scan, panahon na para magdesisyon. Sa umaga ng operasyon, ang langit sa Los Angeles ay medyo kulay abo. May mababang ulap na bumalot sa lungsod na parang kumot, pinapalambot yung matutulis na linya ng mga palm tree at mga matataas na gusali. Nakaupo si Jack sa likod ng kotse habang nagmamaneho si Miguel sa tahimik na mga kalye, pareho silang hindi pangkaraniwan ng katahimikan. Hawak ni Jack ang isang kamay sa kanyang tuhod habang ang isa naman ay nakapatong kay Charlie. Mga daliri niya ay bahagyang tumatapal sa katawan na parang paalam na tugtugin. 16 na taon. Hindi niya alam kung nagpapaalam siya sa isang pasanin o sa isang bahagi ng kanyang sarili. Siguro pareho. Sa klinika, mabilis ang lahat ng galaw. Nasa front desk na ang mga papeles niya. Nilapitan siya ng isang nurse na may ngiting mainit at dinala siya sa pre-op. Naiwan si Miguel, naglalakad-lakad malapit sa bintana, hindi pa nabubuksan ang kanyang camera bag. Hindi na ito kwento ngayon, totoo na ito. Nagpalit ng damit si Jack para sa operasyon. Nakagown siya, medyo matigas na koton ang dumadampi sa balat niya. Si Nurse Marina, ayon sa name tag niya, ang tumulong sa kanya na umakyat sa kama at sinimulang sukatin ang mga vital signs niya. Kalma at parang rehearsed ang boses niya. Na-appreciate ni Jack na amoy antiseptic at lavender ang kwarto. Medyo kakaiba, pero hindi naman masama ang amoy. Ilang minuto lang, pumasok si Dr. Osborne na naka-scrubs at disposable cap, kalmado ang muka. Good morning, Jack, bati niya. Sana nakainom ka na ng kape, sagot ni Jack, pilit ng umiti. 2 tasa, sabi ni Osborne. Extra strong, siya. Umupo siya sa tabi ni Jack, hindi sa ibabaw niya, at inilagay ang isang folder sa kanyang kandungan. Kinumpirma ng mga scan mo yung mga hinalinhan namin, paliwanag niya. Malaki ang tumor, pero mukhang nakabalot siya. Mabuti yon. Ibig sabihin, mas may tsansa tayong alisin ito ng buo. Tumango si Jack, maingat na nakikinig. May mga facial nerve na dumadaan mismo sa lugar ng tumor. Ang layunin natin ay mapanatili lahat ng yan. Pero kailangan mong malaman, kahit gaano pa kaganda ang plano, palaging may panganib. Tumingin si Jack sa kanyang mga kamay. Paralisa, minsan kalahati lang sa worst case. Nanghihina, nakalugmok, mahina ang isang side, minsan pansamantala lang, minsan hindi. Pero susubaybayan namin ang response ng nerves habang surgery para sure. Tumingala si Jack at kung hindi naman makuha lahat, titigil kami, re-reassess. Safe ka naman. Biglang tumahimik. Tapos mahinang sabi ni Jack, gawin mo na, alisin mo siya sa akin. Tumango si Osborne. Ready na kami. Lumipas ang isang oras na parang isang bagsak ng IV lines, check ng vital signs at mga forms na kailangang pirmahan. Pumasok na ang light sedative habang rinarolyo si Jack papuntang operating room. Ang mga ilaw sa kisame ay dumadaan sa itaas na parang mabagal na mga bituin. Tumitibok ang puso niya, mabagal at matatag. Hindi siya sigurado kung ano ang inaasahan niyang itsura ng operating room. Siguro parang sa sci-fi na pelikula, pero kalmado, malinis at nakatuon ang paligid. Gumagalaw ang team na parang orasan, bawat isa ay may layunin. Lumapit si Dr. Hamilton, ang anesthesiologist, na may banayad ng ngiti. Aalagaan ka namin ng maayos, Jack. Bilang mula 10 pabalik, ha? Binuksan ni Jack ang bibig para magsalita, pero ang lumabas lang ay bulong. Tingnan mo. Ikaw doon sa kabilang banda, Charlie. Tapos nilamon siya ng dilim. Sa loob ng operating room, hindi normal ang pag-usad ng oras. Parang humahaba at humihigpit sa kakaibang paraan.
Mahahabang sandali ng katahimikan na biglang napuputol ng biglang pagmamadali ng mga doktor. Nakayuko si Dr. Osborne sa mukha ni Jack. Matatag ang mga kamay na may guwantes, matalim ang mga mata sa likod ng magnifying loops. Ang ilaw ng operasyon ay nagbigay ng matinding puting liwanag sa namamagang bukol na parang pangalawang mukha na lumaki sa loob ng 16 na taon. Ginupit na. Mahina niyang sabi sa kanyang team. Ang kwarto, tumugon ng sabay-sabay. Suction, mga gamit, mga monitor, tahimik na tugtugin ng eksaktong galaw. Matigas ang ulo ni Charlie. Ang bukol ay siksik sa fibrous na tissue at mga ugat ng dugo. Nagkakabit-kabit parang mga ugat sa ilalim ng bangketa. Habang pinaghiwalay ni Dr. Osborne ang bukol mula sa mga kalapit na nerbiyos, napansin niyang tahimik siyang nakikipag-usap, hindi kay Jack, kundi sa bukol. Bitawan mo na ngayon, mahina niyang sabi. Tapos na ang oras mo, bawat milimetro mahalaga. Ang mga sanga ng facial nerve ay paikot-ikot sa bukol, parang mga delikadong kable. Isang maling galaw lang at pwedeng mawala ang function ni Jack. Yung ngiti niya, yung kakayahang kumurap, yung mga maliliit na kalamnan na nagbibigay ng ekspresyon sa kanya. Binabantayan ni Dr. Hamilton ang nerve stimulator, nakatutok sa kahit anong paggalaw ng kuryente. Sa bawat lapit ni Osborne sa nerve, may malambing na beep ang makina parang babala. Pinakahirap na parte nangyari 90 minuto na ang operasyon. Yung bukol ay kumapit sa mandibular branch nasa ilalim ng panga. Isang gulo ng nerve at tissue na siksik na magkakadikit. Tumigil si Osborne, nilapitan ng tingin, isang maling hiwa lang. Dito, at baka hindi na muling gumalaw ang ibabang labi ni Jack. Pinanatag niya ang kanyang paghinga. Pinalitan niya sa microdetector, sabi niya. Dahan-dahan siyang nagtrabaho, maingat, isang layer bawat pagkakataon, dahan-dahang hinihiwalay ang mga pinagdikit ng kalikasan ng tahimik at tuloy-tuloy. Dumaloy ang pawis sa likod niya sa ilalim ng surgical gown. Hindi niya pinunasan, hindi kumurap, at sa wakas, matapos ng halos 4 na oras, naalis ang tumor. Mabigat ito sa kanyang mga kamay, matindi, mainit, at kakaibang tahimik, parang alam nitong tapos na ang oras niya. Tumor na tanggal. Sabi ni Osborne sa isang hininga lang. Walang sigawan, walang palakpak, puro hinga lang ang narinig mula sa grupo. Natapos na nila. Tiningnan ni Osborne ang bakanteng bahagi na naiwan. May halatang lunok dahil sa laki, pero buo pa rin ang mga ugat sa mukha. Walang naputol, walang sugat. Sabi niya sa nurse, bantayan natin mabuti, pero mukhang maayos naman. Nakalagay sa specimen bag ang tumor at nilagyan ng label para sa pathology. Isang huling inspeksyon sa pinagtuluyang parte, tapos tahinang maingat ng sunod-sunod para hindi gaanong magkapilat. Pagdating ni Jack, naitulak na papuntang recovery room, lampas na ang araw sa pinakamataas na punto nito. Sa labas, nawala na ang ulap. Sa loob naman, ang tahimik na tunog ng beep ng mga monitor ang umuukil-kil sa kwarto. Nakatayo si Dr. Osborne sa paa ng kama. Pinagmamasdan si Jack na unti-unting gumagalaw sa ilalim ng anesthesia. Unang kumindat ang mga daliri niya, saka kumilay ang mga talukap ng mata. Dahan-dahan at medyo antok, bumukas ang mga mata ni Jack. Banayad na sabi ni Jack Osborne, "Naririnig mo ba ako?" Kumindat si Jack. Medyo malabo ang kanyang paningin sandali, saka naging malinaw. Pakiramdam niya ay magaan, nawala ang balanse, parang may kulang. Nasira ang kanyang boses ng tanungin, "Nasaan?" "Nasaan si Charlie?" "Wala na siya," sabi ni Osborne. "Ikaw ang gumawa nun." Itinaas ni Jack ang nanginginig na kamay sa kanang bahagi ng mukha niya. Pakiramdam niya na mamaga, may benda, parang di siya sarili, pero mas magaan. Nilamas ng mga daliri niya yung parte kung saan dati naroon si Charlie. Unti-unti siyang napaiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. "Magche-check tayo ng konti," sabi ni Osborne, na may mabait na tono. Lumapit siya. "Maaari mo bang iangat ang kilay mo para sa akin?" Nagkunot si Jack ng noo. Gumalaw pareho. "Ayos. Ngayon, ipikit mo ng mahigpit ang mga mata mo. Pantay ang pagkakapikit. Itaas mo ang labi mo.
Ginawa ni Jack. Medyo pahilis pero ayos naman. Ngumiti si Osborne. Nasa mukha mo pa rin yan. Tumawa si Jack, paraspi, pagod na pagod, halos umiyak na. Matagal na to. Sabi ni Osborne. 16 na taon. Sapat na siguro. Lumiko siya para umalis, tapos huminto. May salamin sa mesa sa tabi ng kama. Kapag handa ka na. Hindi pa hinawakan ni Jack yon. Hindi pa siya handa. Hindi dahil takot siya sa makikita niya, kundi dahil sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, gusto niyang namnamin ang pakiramdam na parang hindi napapansin. Basta nandyan lang. Sa unang umaga pagkatapos ng operasyon, hindi agad binuksan ni Jack ang mga mata niya. Nakahiga siya ng hindi gumagalaw, nakikinig sa banayad na beep ng monitor, sa mga hakbang ng mga nurse na dumaraan sa koridor, at sa mahina na ugong ng mga fluorescent na ilaw. Ang katawan niya ay antok na antok, mabigat dahil sa anesthesia at gamot sa sakit. Pero ang mukha niya ay iba ang pakiramdam, magaan, hindi manhid, hindi ring ganun, pero parang iba, parang may nag-ayos ng pagkakaayos ng kanyang bungo habang siya'y natutulog. Nang sa wakas ay binuksan niya ang mga mata, ang kwarto ay naligo sa malambot na gintong liwanag. Bahagyang nakabukas ang blinds, pinapasok ang araw ng California na sumisiklab sa sahig na parang pangako. Sa tabi ng mesa, may plastik na larawan ng tubig, nakatiklop na paper cup at isang salamin, nakatambay lang, naghihintay. Hindi pa niya ito inaabot. Hindi pa. Sa halip, dahan-dahan niyang nilingon ang ulo niya sa kanan. Masakit nga, oo, namamaga, may benda, pero wala ang karaniwang hilab na nararamdaman, walang hatak sa leeg, walang paglipat ng bigat para makabalanse. Hindi na niya kailangang mag-adjust ng sarili niyang balanse. Hindi na niya kailangang ibaling ang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 16 na taon, nakahiga siya ng patagilid. Pumasok si Dr. Osborne bandang kalagitnaan ng umaga na may ngiting mas malakas pa sa kahit anong tala. Ang saya makita kang nakatayo, sabi niya. Bahagyang tumango si Jack. Nandito pa rin ako, si Charlie wala na. Tinalakay nila ang mga detalye. Mga gamot, pagkatapos ng operasyon, inaasahang pamamaga, mga susunod na appointment, pisikal na therapy para sa mga kalamnan ng mukha. Nakikinig si Jack, sinisikap intindihin sa gitna ng kalituhan dulot ng operasyon, pero karamihan ng nararamdaman niya ay hindi niya maipaliwanag. Nakasulat sa discharge form. Nanatili pa si Jack sa klinika ng 2 gabi para lang siguradong okay siya. Dumadalaw si Miguel araw-araw, laging may dalang something. Sopas, isang crossword book, isang pakete ng sugar-free gum na hindi naman hiniling ni Jack, pero na-appreciate pa rin niya. Hindi sila masyadong nag-usap sa umpisa. Kadalasan, nakaupo lang si Miguel habang nagbabasa o nag-scroll sa phone o basta nandyan lang. Sapat na iyon. Sa ikatlong umaga, kinuha na ni Jack ang salamin. Inihanda niya ang sarili bago tumingin. Malala pa rin ang pamamaga. Ang balat niya ay may pasa, tinahi at pulang-pula sa paligid ng pinag-operaan, sa lugar. Ang kanang bahagi ng mukha niya parang natalo sa laban ng panahon at grabidad. Pero mukha pa rin niya iyon. Walang bukol, walang pangit na kurba na sumisira sa pagkasymmetrical. Balat lang, hindi perpekto, nagpapagaling na balat. Matagal na tumitig si Jack, hindi nang husga, hindi nagdadalamhati, nag-aaral lang, pinag-aaralan muli ang mga linya ng sarili niya. Dahan-dahan niyang hinipo ang hukay. Masakit ng kaunti, pero hindi naman talagang sakit. Ramdam niya ang pagkakaiba. Hindi lang pisikal, pati emosyonal. Ang puwang kung saan matagal nang nanirahan si Charlie, hindi lang basta walang laman. Bago lahat to, wala pang sulat sa pahina. Nang makalabas siya sa ospital, sinundo siya ni Miguel at dinala sa hotel na pinuntahan nila 1 linggo na ang nakakaraan. Pero iba na ang pakiramdam ngayon. Mas presko, mas malinis ang hangin sa labas. Kahit ang ingay ng syudad, busina, usapan, tunog ng skateboard na tumatama sa bangketa, parang musika na matagal na niyang hindi naririnig.
Tumayo si Jack sa labas ng lobby ng hotel sandali. Huminga lang. Okay ka lang? Tanong ni Miguel. Tumango si Jack. Binabalik ko lang sarili ko sa realidad. Natulog siya ng gabing iyon na hindi gumalaw. Walang unan na ginawang tulugan. Mga kakaibang anggulo, siya lang at ang katahimikan. Kinabukasan, gumawa siya ng kape gamit yung maliit na coffee maker sa hotel room at tumayo sa tabi ng bintana. Walang shirt, hinahayaan ang liwanag na tumama sa kanan niyang bahagi. Dinilaan niya ulit ang peklat gamit mga daliri, tapos hinayaan na lang bumaba ang kamay niya. Hindi pa siya sanay sa mukha niya ngayon, pero hindi rin siya natatakot dito. Pagkalipas ng 2 araw, pumasok si Jack sa grocery store nang unang beses na wala si Charlie. Hindi naman malaking desisyon yon. Kailangan lang niya ng coffee filters at shaving cream. Yan lang. Pero, nakatayo sa parking lot, mahigpit ang hawak sa hawakan ng cart, naisip niya na hindi lang ito basta gawain. Isa itong pagsubok. Bumukas ang automatic na pinto. Dumampi sa kanya ang malamig na hangin, dala ang amoy ng disinfectant at mga gulay. Bahagyang umuugong ang mga ilaw na fluorescent sa itaas. Walang kakaiba, walang nagbago, pero iba ang lahat. Mabagal siyang naglakad sa unang aisle, hindi sigurado kung ano ang aasahan. Titingin pa rin kaya ang mga tao? Makikilala pa ba siya? Titingin lang ba sila tapos tatalikod na parang dati? Pero wala naman. Walang tumingin kahit sa gilid lang. Walang isang beses na lumingon ulit. Walang nanay na niyakap ng mahigpit ang mga anak nila. Walang mga teenager na nagbubulungan habang tinatakpan ng bibig. Para siyang hindi nakikita. At hindi pa siya kailanman naging masaya na maging ganoon. Naglibot siya sa tindahan na mabilis lang, kinukuha yung mga kailangan niya at yung iba na hindi naman. Tsa, trail mix, frozen pizza, kahon ng cereal na hindi niya natikman mula pa noong 20s niya. Naglakad siya sa aisle ng mga laruan, hindi dahil may kailangan siya, kundi dahil kaya niya. Walang nakatingin sa kanya, walang lumingon palayo. Nasa pila sa cashier siya, nasa likod niya ang isang babae na naka-yoga pants at isang maliit na batang babae na may kulot na kayumangging buhok. Mukhang mga 5 taon ang bata, tumatalon-talon sa paa niya, hawak ang juice box at isang pakete ng gummy bears. Tumingin siya kay Jack. Sandali, naghanda si Jack. Sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon, instinct na niya, pero hindi naguluhan ang mukha ng bata. Hindi siya natakot. Ngumiti siya, may malaking ngiti na may puwang sa mga ngipin. Gusto ko yung shirt mo, sabi niya. Tumingin si Jack pababa. Plain na flannel lang yon, luma at malambot dahil sa tagal. Salamat, sabi niya, nagulat. Tapos dagdag pa niya, sa totoo lang, ang ganda ng ngiti mo. Natigilan si Jack. Sandali siyang naisip kung ano ang sinabi niya. Hindi lang yung papuri, kundi yung totoo na sinabi niya ng walang awa, walang ibang intensyon, isang magandang ngiti na hindi niya narinig ng mahigit 1 dekada. Lumingon ang nanay niya, ngumiti ng magalang kay Jack at marahang tinulak ang babae pasulong. Gumalaw ang pila. Lumipas ang sandali, pero hindi makagalaw si Jack. Namumugto ang mga mata niya. Pinikit niya ng mahigpit ang mga mata, huminga ng malalim sa ilong, at dahan-dahang pinindot ang palad niya sa dibdib na para bang tinatangka niyang pakalmahin ang biglang panginginig. Tahimik siyang nagbayad sa mga grocery. Ang cashier, isang teenager na sobra ang gel sa buhok, hindi man lang tumingin sa kanya. Kinuha ni Jack ang bag niya, tumango ng 1 beses, at lumabas. Sumikat na ang araw. Maliwanag at malinis ang langit. May simoy ng hangin na pumailan lang sa dulo ng kanyang damit at sandali niyang hinayaan itong dumampi sa peklat niya. Mabagal siyang naglakad papunta sa kanyang truck, may bitbit na grocery bag. Nang marating niya ang pinto ng driver, huminto siya at tumingin sa kanyang refleksyon sa bintana. Kitang-kita pa rin ang peklat, mahina, paikot na parang kalahating buwan, pero nawala na ang laki nito. Yung pagkadeforme, yung bigat, yung bagay na nagpapakaba sa mga estranghero. Hindi na iyon bahagi niya. Pero kahit ganon, pakiramdam niya buo pa rin siya. Sa loob ng 16 na taon, nakatira siya
sa likod ng maskarang naging balat na niya. Ngayon, nakatayo sa parking lot ng grocery, hawak ang isang bag ng coffee filters at paulit-ulit sa tenga ang mga salita ng bata, siya ay naramdaman niyang bumalik ang isang bagay na hindi niya alam na nawala. Dangal. Hindi yung galing sa iba, kundi yung tinanggap niya para sa sarili niya. Sumakay si Jack sa truck niya, inilagay ang bag sa tabi, at pinaandar ang makina. Nakaon ang radyo, isang country station na tumutugtog ng lumang kanta na may tuwang. Hindi niya ito pinalitan. Ngumiti na lang siya. At sa pagkakataong to, ramdam niya talaga. Hindi inaasahan ni Jack na magiging boses siya para sa iba, kundi para sa sarili niya lang. Sa malaking parte ng buhay niya, siya yung tipo ng tao na mas nakikinig kaysa nagsasalita, yung laging nag-aayos. Gumagawa na lang ng mga bagay kaysa ipaliwanag ang mga ito, yung nagkukumpuni ng mga sasakyan pero tinatago ang sariling sakit. Pero pagkatapos ng operasyon, pagkatapos ng babae sa grocery, pagkatapos magising araw-araw na walang si Charlie na humahatak sa gilid ng kanyang mukha, may nagbago sa kanya. Nagsimulang magsulat ang mga tao sa kanya. Nagsimula ito sa ilang mensahe sa video page ni Miguel. Mga estrangherong nagpapasalamat sa kanya dahil ibinahagi niya ang kanyang kwento. May iba na nagsasabing may kaparehong bukol sila pero natakot manghingi ng tulong. May nagtatanong, may nagpapadala lang ng dasal. Pero isang mensahe mula sa isang babae sa Ohio ang tumatak sa kanya. May tumor ang asawa ko na katulad ng sayo, ang sulat niya. Akala niya, kailangang mabuhay siya kasama yon magpakailanman. Pero nung nakita namin kayo, nagsimula na siyang mag-isip na tumawag ng doktor. Salamat. 3 beses binasa ni Jack ang mensahe. Tapos binuksan niya ang laptop niya na bago pa lang niya binili at sinimulang mag-type ng sagot. Mula doon, lumago ang mga bagay-bagay. Nag-upload si Miguel ng follow-up na video. Nakaupo ulit si Jack sa garaheng iyon, pero ngayon, pagkatapos ng operasyon, nagsalita siya tungkol sa takot, pagiging matigas ang ulo, at kung paano minsan, ang pinakamalaking panganib ay matutunang mangarap muli. Sumikat ang video. Napuno ang inbox ni Jack ng mga kwento, mga pag-amin, at mga tahimik na hiling para sa gabay, kaya sinagot niya isa-isa. Bawat taong nag-message ay nakatanggap ng reply, minsan maikse, minsan mahaba, pero laging personal. Nagsimula siyang mag-volunteer sa isang online support group. Mga taong may mga nakikitang bukol o depekto sa katawan. Hindi niya sinabing eksperto siya, pero palagi siyang nandyan. Nakinig siya. Sinabi ang totoo. Pati nga pumayag siyang lumabas sa isang maliit na podcast. Siya ang ipinakilala ng host. Bilang lalaking nagpaalam sa kanyang bukol matapos ang 16 na taon, itinama siya ni Jack. Hindi ako nagpaalam, sabi niya. Nagpasalamat ako tapos pinakawalan ko siya. Isang hapon, habang nakaupo sa likod ng balkonahe na may notebook sa kanyang kandungan, nagdesisyon si Jack na sumulat ng liham. Hindi email, hindi mensahe, totoong liham, ballpen sa papel, luma pero totoo. Inilagay niya ito kay Dr. Osborne. Hindi mo lang tinanggal yung bukol sa mukha ko, isinulat niya. Tinanggal mo yung mas mabigat na bagay sa puso ko. Binigyan mo ako ng oras, ng hininga, kapayapaan. Binalik mo sa akin yung bersyon ng sarili ko na akala ko ay nailibing na sa ilalim ng mga peklat at kahihiyan. Wala akong sapat na salita para magpasalamat ng tama sa'yo. Kaya imbes, gugugulin ko na lang ang natitirang araw ko na mabuhay sa paraang nagbibigay galang sa regalong binigay mo sa akin. May paggalang, Jack Vernon. Pinadala niya ang liham 2 araw pagkatapos noon, maingat na sinuotan ng selyo, parang ang mga salitang nasa loob ay marupok. Lumipas ang mga linggo. Dumating ang tag-init sa Bakersfield kasama ang karaniwang tuyong init nito. Abala si Jack. Inayos niya ang lumang motorsiklo ng kapitbahay. Pinalitan niya ang mga baitang sa veranda para sa balo sa kanto. Nagsimula pa nga siyang magtala ng maliit na journal, mga iniisip, ideya, alaala. Hindi niya alam kung may babasa nito balang araw. Hindi naman yon ang punto. Tapos isang araw, dumating si Miguel na may laptop sa ilalim ng braso at may ngiting bahagyang sabik sa mukha. Natapos ko na yung short film, sabi niya.
Umupo sila sa garahe, parang dati. May tunog ng bentilador sa sulok. Binuksan ni Miguel ang laptop at pinindot ang play. Ang pelikula ay pinamagatang Goodbye Charlie. 21 minutes ang haba nito. Nagsimula ang eksena kay Jack na nakaupo sa garahe niya, nakatungo ang ulo, kalmado ang boses. Nag-cut sa mga clips mula sa mga unang interview, tapos footage mula sa klinika, operasyon at paggaling. Pero hindi lang ito basta timeline. Para itong larawan ng isang lalaki na dahan-dahang binabalik ang kanyang mukha, buhay at pagkakakilanlan. Malapit sa dulo, may sequence na walang salita, si Jack lang ang naglalakad sa isang kalye. Dumadaan ang mga tao nang hindi tumitingin. Nasisilayan ng sikat ng araw ang gilid ng kanyang peklat. Lumakas ang musika. Unti-unting nagdilim ang screen. Matagal na naupo si Jack ng tahimik pagkatapos noon. Tapos na. Grabe, sabi niya ng mahina. Pinagawa mo akong parang totoong tao, ngumiti si Miguel. Totoo naman talaga yan. Sa sumunod na linggo, nag-host sila ng screening sa garahe. Nagdala si Miguel ng projektor at nagbitin ng puting kumot sa pagitan ng dalawang istante ng mga gamit. Dumating ang mga kapitbahay. Dumalo rin ang ilang tao mula sa lokal na support group. Dumating pa si Jack's sister mula sa labas ng bayan kasama ang kanyang mga apo. Dumating din si Emma, nakalagay ang kamay niya sa balikat ni Jack habang tumatakbo ang credits. May mga luha, may tawanan, may sandaling tahimik nung natapos ang pelikula at wala ng tunog. Tahimik na parang pinapayagang magsalita ng katahimikan ang mga hindi kayang sabihin ng mga salita. Tumayo si Jack at umuubo ng kanyang lalamunan. Nagdala ako ng sumpang bagay na to sa mukha ko ng 16 na taon, sabi niya. Pero mas marami pa akong dinadala dito. Tinapik niya ang kanyang dibdib. Kahihiyan, pagsisisi, takot, at pinayagan kong tumubo lahat yan sa loob ko. Tumingin siya sa mga tao sa paligid. May ilan na kilala niya, may ilan na hindi. Pero may naniniwala na karapat-dapat akong iligtas. At kapag may naniniwala sa'yo ng ganito, hindi mo ito sinasayang. Ginagamit mo ito para hilahin ang iba palabas. Huminto siya saglit. Kaya kung may dalang mabigat sa puso mo, isang bagay na bumubulong sa'yo sa dilim, hindi mo kailangang mag-isa sa pagdadala niyan. Naririnig mo ba ako? Hindi na kailangang mag-isa. Nang gabing yon, habang tinatabi na ang mga upuan at inilalagay na sa lalagyan ng projector, nakaupo si Jack sa porch kasama si Emma sa tabi niya. Hindi sila masyadong nag-usap, pinanood lang nila ang mga bituing dahan-dahang sumisilip sa langit. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Alam mo, maganda talaga ang ngiti mo." Napatawa siya. Matagal ko rin itong natagpuan. Dinig niya ang ulo ni Emma na nakasandal sa kanyang balikat at si Jack Vernon na dati nagtatago, ngayon ay sa likod ng tumor, sa likod ng mga taong puno ng sakit at katahimikan. Tahimik siyang nakaupo sa ilalim ng gabi ng California, payapa, sa paraang hindi niya inakala na posible. Hindi lang niya nalampasan si Charlie, mas matagal siyang nabuhay kaysa sa kanya. Minsan, ang nagpapabigat sa atin ay hindi lang laman at buto. Ito ang mga katahimikan na dala natin, ang mga takot na tinatago, ang mga bahagi ng ating sarili na akala natin ay walang makakaintindi. Pero ang kwento ni Jack Vernon ang nagpapaalala sa atin na ang paggaling ay hindi lang tungkol sa pagtanggal ng sakit. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas, kung sino talaga tayo sa ilalim ng lahat. Bigat. Isang lalaki na dati nakatago sa ilalim ng bumblebee na bukol, ngayon ay lumalakad na sa sikat ng araw na may ngiting nagpapahinto sa mga estranghero. Hindi dahil siya ay kakaiba, kundi dahil siya ay tuluyang malaya na. At siguro, tanong ito para sa ating lahat. Ano pa ba ang dinadala mo na hindi mo na talaga kailangan? Sabihin mo sa comments, dahil baka ang kwento mo ang ilaw na kailangan ng iba. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod pang mga makapangyarihang tunay na kwento. Ganito. Kita-kits tayo sa susunod. Hanggang doon manatiling tao, manatiling may pag-asa,